Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Wilson Kilinderino. Isa po sa ating masugid na taga-subaybay. No? At shoutout din sa kanyang agency dyan po sa Baguio City, Banwar Security Agency. So mabuhay po kayo dyan, taga Banwar Security Agency. No? At kayong mga taga Baguio City. At shoutout din kay Fernando Superales. No? Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik. Naway maibahagi po natin sa iba ang mga video na ito. Ang tatalakayin po natin ngayon ay base po sa pakiusap ni Mr. Arnel Limbang, no? Or SG Arnel Limbang. Sabi niya po, "Good afternoon sir. Favor po, gawa kayo vlog, single post na security guard." Okay. Sa pagkakaalam po natin, actually marami na po, alam ko marami nang may mga request dyan regarding po sa single post, no? So, pag paumanin nyo po, hindi po natin ma-accommodate lahat yan, pero sa abot po ng ating makakaya, paunti-unti po, no? Ipi-feature natin yung mga request po ninyo rito. Okay, regarding po rito sa single post na security guard, no? Sa totoo lang, napakahirap po magbigay sa inyo ng post order o ng trabaho ng isang single post na gwardiya. Kasi po, napakarami pong establishment at iba-iba po ang nature ng mga business ng establishment po na yan. Ngayon, basically, itong ibibigay natin ay isang generic lang, no? Kasi kung minsan may mga single post dyan na may kapalitan sa gabi. Diba? Merong day shift, night shift, pero isa lang siyang naka-duty. Meron din namang mga single post na establishment na isa lang talaga ang naka-duty, day shift lang, no? Kasi sarado yung establishment sa gabi at kung minsan dahil sa pagtitipid po or cost cutting, hindi na po naglalagay ng gwardiya, no? So, anyway, kung ano man po yung establishment na nariyan, sabi ko nga po, para dun sa mga security professionals na nagjo-duty, no? Na single post. Ito po, gabay lang po ninyo. No? So basically, medyo marami pong trabaho ang isang single post na gwardiya o na security professional. Literal po na marami kasi po itong ibabahagi ko sa inyo, ang abbreviation po nito ay MORE. No? So MO tsaka 4 na R. So sa ating pagninilay-nilay, dito po nakapaloob yung trabaho ng isang security professional, especially po kung siya ay naka-assign sa single post. Okay po? So ano po ba itong sinasabi nating MORE? Okay. So M stands for monitoring. Ibigay ko po muna sa inyo. O stands for observation. R stands for recording. R for reporting. Another R for recommend or recommendation. And another R or the last R meaning response. Okay? So, ihimayin po natin. So, monitoring. Bilang security professional, ano po ba ang nakapaloob sa GO number 1? Maliwanag po ang sinasabi. To take charge of the post and all company properties in view. No? Protect, preserve the same with utmost diligence. So, bahagi po ng monitoring natin na makita, no? Bantayan lahat kung ano man po yung ating nakikita, no? To take charge of the post and all company properties, no? Lahat ng pag-aari ng kumpanyang binabantayan mo. So dapat po ma-monitor po natin 'yan kasi to take charge, no? Bantayan. 'Di ba? So to take charge of the post and all company properties in view. Protect, preserve the same with utmost diligence. Napakabigat po niyan. Diba? Lalo na po kung panggabi ka. Diba? Lahat ng pag-aari ng kumpanya, sa abot ng iyong pananaw, paningin, dapat po nating ingatan at bantayan. Okay? So, monitoring. Kaya nga po ito sinasabi ko po sa inyo, no? Hindi po wala kayong nakikitang actuation sa gwardiya o sa isang security professional. Hindi nakatayo lamang po yung security professional. Sasabihin nyo po walang ginagawa. Meron. Kasi pag ang isang security professional ay nakatayo,
gumagana po yung kanyang 5 senses. Okay? Hanggat maaari nga po kung kayang paganahin yung 6 sense, paganahin po natin, no? Para po sa ikabubuti ng ating trabaho. Okay. So, yung monitoring, nakapaloob yan sa GO number 1. Observation. Okay? So, ano ba yung observation? Siyempre, nagmo-monitor ka. So, basically, nag-o-observe ka. Nagkakanda ka ng roving, no? Nagpapatrol ka. So, basically, ano yung nilalaman ng GO number 2? Habang ikaw ay nagpapatrol, nag-iikot ka sa pwesto mo, no? Hindi po pwedeng nag-iikot ka, nagte-text ka. Di ba? Hindi, ang hirap naman po kasi anong nakapaloob sa GO number 3 at GO number 2? To walk in alert manner during my tour of duty, observing everything that takes place with insight or hearing. So, napakaliwanag po niyan. Di ba? To walk in alert manner. So, nag-iikot ka, so dapat alerto ka sa pag-iikot mo. Di ba? Lalo na kung single post ka, wala kang katuwang dyan. Di ba? At lalo na kung panggabi ka. So, dapat alerto ka. No? To take charge of the post and all company properties in view, protect, preserve the same with utmost diligence. Di ba? Kaya nga dun sa GO number 11, anong sabi? To be specially watchful at night during the times of challenging, to challenge all person on or near my post, and to allow no one to pass or loiter without proper authority. So bahagi po yan ng isang ARPO mamaya. No? So yan po, no? Monitoring, observation, yung R na isa, recording. Okay? Bilang isang security professional po, we are duty bound to record all incident, no? We are duty bound to record all situation. Diba? Kaya nga po tayo merong logbook, no? Kahit po ako, no? May logbook. No, ito po yung minodel natin nung tayo po ay nag-discuss ng logbook recording. Doon po sa logbook recording, meron po tayong video dyan. 4 na video po yata yan. No? Paki-search nyo na lang po. Paki-panood nyo po. Nandun po yung tamang pamamaraan sa logbook recording. Hindi lang po pamamaraan, pati po pag-file ng logbook. No? So, kumpleto po tayo dyan. No? So, recording, we are duty bound to record all situation. Okay? So, yung iba akala, walang kwenta yung logbook. Kasi kung minsan nagbabasa ng logbook, akala nila paulit-ulit lang everyday. Tandaan po natin, ang logbook po, yan po ay tinatawag na operations journal. No, yung sinusulatan po ng security, operations journal po yan. Di ba? So, lahat ng observation ng isang security professional, dapat po nakasulat dyan. Sa una, akalain nyo walang kwenta. Pero, pagka nagkaroon ng isang insidente, dyan nyo po malalaman yung kahalagahan ng logbook. No? Maaring yan ang ikasalba ninyo. Diba? Sa isang insidente. Dahil kung lahat po ay nire-record nyo sa logbook, no? So, at tandaan nyo po, no? Ang logbook po, no? Ito po ay it is considered as admissible evidence. Okay? Napaka makapangyarihan po ng logbook. So, recording. So, bahagi po yan ng isang trabaho. No? Especially sa single post. No? Trabaho ng isang security professional. No? Reporting. Napakaliwanag po sa GO number 3. To report all violations of regulations and orders I am instructed to enforce. Diba? Kung ano man po yung instruction na ibinaba sa inyo ng inyong mga kliyente, no? Ng inyong mga managers, no? So, dapat po, yan po ay nangyayari. Kung meron man pong sumusuway dyan, dapat po nagagawan po natin ng kaukulang ulat. Diba? Kasi minsan, may mga security professional na dahil sa pakikisama, hindi na gumagawa ng report. Mali po yun. No? Tandaan nyo po, no? Bilang isang security professional, hindi po masama makipagkapwa-tao. Hindi po masamang makipagkaibigan. Subalit, dapat po,
kung tayo man po ay makikipagkapwa-tao, makikipagkaibigan, siguraduhin po natin na hindi po nakokompromiso yung ating trabaho bilang security professional. Okay po? So yan po ang ano natin, yan po ang goal natin dito. 'Di ba? Kung may mga bagay po, may mga sitwasyon po na hindi nakikita ng management, 'di ba, ng inyong mga kliyente, dapat po, no, we are the eyes and ears of the management. Napakaliwanag po niya. Yung mga bagay na hindi niya nakikita, kahit mas lalo na po yung mga unusual situation, dapat po na i-report natin sa kanila. Okay po? So napakaliwanag po ng sinasabi ng GO number 3 with regard to reporting. To report all violations of regulations and orders I am instructed to enforce. Okay po? So yung isang R po, yun po yung recommend, no? Bilang isang security professional, kung tayo man po, lalo na po kung tayo po ay matagal na sa ating mga pwesto o mga binabantayan, kung meron man po tayong nakikitang mga sitwasyon, mga regulasyon na tingin natin ay dapat baguhin, dapat po gumagawa po tayo ng rekomendasyon. Lalo na po kung may nangyaring mga insidente at nakita natin, halimbawa nag-imbestiga tayo dyan, nakita natin kung bakit nangyari yung isang insidente. Kasi merong isang mishap, merong isang negligence, no? On our part or the part of the management or kung ano man po, kung bakit humantong sa ganung insidente, dapat po nagre-recommend po tayo ng mga bagay para makaiwas po sa ilang mga insidente na nangyari. So bahagi po yan. At syempre, yan po ay bahagi ng ating corporate social responsibility o yung tinatawag po na CSR. Di ba? Hindi lang naman po tayo nagjo-duty para sa kita o sa sweldo. So dapat po, para magkaroon ng essence yung ating pagjuduty dyan, kung ano man po yung nakikita nating mali, at meron tayong bright ideas, no? Meron tayong mga naiisip na maganda para sa ikabubuti ng inyong kliyente, ng inyong binabantayang pwesto, dapat po nire-recommenda po natin yan. Okay po? At yung huling R po, no, dun sa more na sinasabi natin, is yung response. Di ba? So tandaan po natin, bilang mga security professional, we are regarded as the first responders. No? We are also regarded as the frontliners. No? Diba? So, we are the first line of defense in case of any kind or any form of intrusions. Diba? First line of defense ang isang security professional. Diba? Sa lahat ng mga establishment, hindi lang, di ba, dito sa Pilipinas, di ba? Pag pumasok ka sa isang establishment, unang bubungad sa iyo, security professional. Di ba? Tayo yung nagsisilbing PIO, Public Information Officer. Di ba? Sa lahat ng establishment, sinong unang binubungaran natin? Di ba? Sinong unang tinatanong natin? Security professional. Okay po? So, kung may mangyaring mga insidente, emergency situation, so tayo rin yung tinatawag na first responder. Tayo yung frontliner, no? Tayo yung first line of defense. At kung tayo ay ganun ang turing po sa atin, no? We are duty bound to respond in any incident, in any emergency situation. Dapat po nagre-responde tayo. Di ba? Tulad nga po nung GO number 11, di ba? To be specially watchful at night during the times of challenging, no? At kung may nakikitang pag-gala-gala sa pwesto mo, di ba? Anong sabi? To challenge all persons on or near my post. So, and to allow no one to pass or loiter without proper authority. Di ba? So, napakaliwanag po ng GO number 11, di ba? To be specially watchful at night during the time of challenging, to challenge all persons on or near my post, and to allow no one to pass or loiter without proper
authority. Okay po? So, yan po yung trabaho ng isang security professional. At wag po nating kakalimutan, no? Especially doon sa mga single post dyan. Ano ba yung fundamental duty ng isang security professional? Protection of lives and properties, no? So, nandito tayo para proteksyonan, no, ang buhay, no, at ari-arian ng kumpanya, no? So, that is our fundamental duty, no? So, yan po muna sa ngayon, no? Sana po nasagot ko yung katanungan o yung request ni SG Arnel Limbang. So, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at sana po may napulot po kayo sa bidyong ito. So, muli, stay safe, be alert, and be aware.